planted seed. Makinig na po kayo sa akin. Kung mayroon na kayong seed dyan, makinig na po kayo sa akin. Amen? Tuloy-tuloy po tayo. Ang seed ho, pag ikaw ay magsasaka, by the way, welcome Sister Brenda from Philippines. Yan. Iningatan siya. Sino pang galing Pilipinas? Lahat tayo galing Pilipinas nung last 2005. Pero kababalik ko ni Sister Brenda from Philippines, nagbakasyon po siya. Okay? Lahat, kapag ikaw ay magaling na magsasaka, magaling kang magsasaka, alam mo ang seed na dapat mong itanim. Alam mo ang seed na dapat pangkain. Hello? Kapag ikaw ay magaling na magsasaka, hindi lamang isang klaseng seed ang itinatanim mo. Hello? Hindi lamang isang klaseng buto ang itinatanim mo. Either may buto ng sibuyas, buto ng kamatis, ampalaya, palay, mais, bakit iba't ibang klase ang itatanim mo? Why? Dahil ho, kapag halimbawa ang mais, hindi ka umani at bagsak presyo ang mais, at least makakabawi ka sa itinanim mong ampalaya. Naiintindihan po natin? Sa buhay ng isang Kristiyano, napakahalaga na makita natin ang ating sarili na kagaya tayo ng isang buto na ito. The planted seed na kailangan, kailanman ho, wala hong magmumultiply. Hindi tayo dadami. Hindi dadami ang mga mabubuting karakter hanggat hindi na ililibing, hindi na itatanim itong seed na ito. Itong buto na ito, itong binhi na ito. Hello? Ulitin ko, kailanman ho walang growth. Walang multiplication, either sa business na bahagi ng buhay, either sa family, either sa personal, sa spiritual, even sa church. Kung hindi natin i-apply yung sowing and reaping principle na itinuturo rin ho ng Biblia. Hello? Ngayon, mauunawaan po natin ito, bakit wala akong paglago? Bakit hindi ako nag-grow spiritually? Bakit hindi ako nag-grow financially? Bakit hindi ako nag-grow mentally? Or sa lahat ng bahagi ng ating buhay? Why? Dahil hirap tayo minsan na maunawaan itong prinsipyo na ito. Basahin natin ang ating text. Sabi niya sa John chapter 12, 24 to 26, sabi niya, truly, truly, I say to you, si Jesus po ang nagsasalita dyan, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. Okay? But if it dies, it bears much fruit. 25, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. 26, if anyone serves me, sabi ni Jesus, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Sino dito gustong sumunod sa Panginoon? Dapat marunong kang magtanim. Hello? Pag sinabing pagtatanim, itong verse na ito ay sinasabi na Jesus, sinasabi na siya ay yung seed. Unless na si Jesus, si Jesus, ating Panginoong Hesukristo, ay mamamatay, maililibing at mabubuhay ng muli, hindi magmumultiply ang Christianity at walang salvation, walang multiplication. Walang kaligtasan. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus dito. Pero as a human beings, bilang Kristiyano, hanggat hindi ka namamatay sa sarili mong laman, sa sarili mong will, sa sarili mong makasariling pag-uugali, walang lalabas na magagandang pag-uugali. Lahat nakatuon sa sarili. Kailangan ang buhay na ito, ang mga masasamang pag-uugali ay mailibing. Kailangan ang buhay na ito sumailalim sa ilalim ng yung prinsipyo. May tanim ang buto na yan. Hawakan niyo yung buto. Okay, wala na. Kasasabi ko lang kanina, may buto na design na itatanim at may buto na design na kakainin. Okay? Okay. Ang buto na yan, kagaya nito, ang buto na yan, kapag nasa kamay, unang point, saved and separated for the glory of God and for the next generation. Sa Corinthians chapter 6 verse 17, therefore come,
Sabi niyo, come out from among them and be separate, says the Lord. Touch no unclean things, and I will receive you. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kapag ang binhi na ito, isineseparate. Ako'y magsasaka, lumaking magsasaka. Okay, kapag kami umani ng palay, ang aking tatay, kami mismo, nagseseparate na ng mga binhi. Ini-store namin sa Ilocano, sa garong, kamalig. Ini-store namin sa isang malaking box na malaki na nandun lahat ng palay na hindi napapasok ng daga, hindi napapasok ng ipis, naka-store doon para sa panahon ng pagtatanim, mayroong kaming binhi na itatanim. Okay? Ngayon bawat isa sa atin ngayon na nandito, kadalasan ngayon, Kristiyano ka na, you are like a seed. Isineseparate ka ng Diyos sa mundong makasalanan. Inihiwalay ka for the next generation. Siniligtas ka, sinave ka, ganun din sa financial na buhay natin. Kapag ikaw ay businessman at ang hindi ka nagtitira ng puhunan mo, ginagastos mo lahat. Anong pamumuhunan mo sa susunod? Di ba wala lugi, patay negosyo, sabi Inchik. Logi negosyo, sabi Inchik. Itong picture na ito, ganito minsan ginagawa dito, ini-store. Inilalagay sa isang lugar na kung saan hinahayaang matuyo, madry para mai-prepare sa susunod na pagtatanim. Kapatid, marahil ikaw ngayon ay sineseparate. Kinakausap ka ng Diyos ngayon na iwanan mo ang isang bagay para for the next generation, for your family, for the future, para sa iba. Pakisabi, para sa iba. And be separate, says the Lord, touch no unclean thing, and I will receive you. Kapag kasi ang seed na hindi mo inihiwalay, nakalatag lang kung saan-saan, marahil kakainin niya ng insekto. Marahil kakainin niya ng bubuwit. Kakainin niya ng ibon. Kaya nga nakasealed, nakaprotect, at nakalagay sa isang lugar. We are the seed, this generation. Kahit nandito tayo, nakikihalubilo tayo sa ating mga hindi pa nakakilala sa Lord, wala pang relasyon sa Panginoon, ibig sabihin, kailangan proteksyonan mo ang iyong sarili, ihiwalay mo ang iyong sarili sa gulong, sa gulong o sa gulong ng mundong ito. Yung ikot ng mundong ito. Dapat ihiwalay mo ang iyong sarili. Dapat iba ka. Why? Isa kang seed. Hindi yung seed na nasa Ice Age. Okay? Isa kang buto. Dapat nakahiwalay ka. Nakaseparate ka. Kakaiba ka for the next generation. Bantayan mo ang iyong sarili. Magpabantay ka para darating yung time pag kailangan ka ng farmer, gagamitin ka for the glory of God. Hanggat naghihintay ka, yung karamihan sa inyo na isineseparate ng Panginoon. Marahil iba sa inyo, iniiwanan ka ng yung mga kaibigan, best friend, mula nung nag-born again ka. It's good. Piniprepare ka ng Lord for the next generation. Iniiwasan ka. Hallelujah, praise the Lord ka na. Iniiwasan ka, kinakantsawan ka, hindi boring ka ng kasama. Iniiwanan ka na. It's okay. Ay ibig sabihin, iniihiwalay ka ng Diyos para sa susunod na mayroon kang paglalagyan. Nakaprepare ka for multiplication. Hanggat hindi ang farmer, hanggat di siya nagsisilid o nag-iiwan ng kanyang seed para sa susunod na pagtatanim, wala siyang putol na. Alam niyo ho, yung story dito, mayroong sinakita ng poso. Ang poso minsan ho sa disyerto o sa isang mga tuyong lugar ay namamatayan kapag summer. Ngayon, mayroong nauuhaw na mama, nakita niya mayroong isang bote o caltex o isang plastic na tubig doon at yung poso ay patay. Dahil nauuhaw yung mama na ito, ang ginawa niya, ininom niya. Okay? Ininom niya. Hindi niya ibinuhos sa poso.
Yung mga nabuhay sa probinsya, alam na ito. Ininom niya hanggat naubos niya. Ngayon, mayroon namang nauuhaw na susunod sa kanya. Wala nang maiinom. Why? Dahil ininom niya. Ganito rin ho ang ating buhay Kristiyano. Hello? Kung hindi mo i-apply, hindi mo i-separate, hindi makikita ng next generation ang buhay, ang pag-asa, ang bagong buhay mula kay Kristo, putol. Hello? Kung ang yung mama na yon, ibinuhos niya sa puso. Hello? Pag ibinuhos niya sa puso, anong mangyayari? Bubumbahin mo na. Tubig ka agad, automatic. Ano ba? Bumbahin mo muna. Hanggat bubumba magpo-flow yan, kahit drum na tubig yan, maligo ka, buong barangay, susuplayan ka. Ganon ang Diyos. Kapag ipinagamit mo, isineparate mo ang iyong buhay para sa Panginoon, magpo-flow ang pagpapala, magpo-flow ang bagong buhay, bagong pananaw, good health, long life, magpo-flow na lang lahat yan. Why? Ibinigay mo lahat-lahat sa Panginoon. Sabi mo sa mo, kailangan mahiwalay ka. Yung SIDHO na word ay mayroong acronym. Yan po ang ating pag-aaralan. Saved and separated for the glory of God and for the next generation. Kaya minsan hindi tayo magamit-gamit, pero kasi hindi tayo separated pa sa mundo. Kapag hindi ka separated, makukontamina ka ng kasalanan, ng negative influence, negative na pananaw. Kaya hindi ka magamit din ng Lord mightily. Amen? Pero kapag sineparate mo ang iyong sarili, inihahanda mo ang iyong sarili, at one day, sabi ni pastora, ni leader, sabi niya, mag-opening prayer ka, handa ka. Pero kung mayroon ka pang S, hindi ka handa. Ano yung S? Sabit. Mag-opening prayer ka, ikaw na lang. Kasi wala pa tayong tapang. Pero kapag sineparate ng ating sarili, unang-una for the glory of God and for the next generation, napakaganda na pag wala na tayo sa mundong ibabaw at sasabihin niya, ang tatay ko, hindi man siya perfect, pero may takot siya sa Diyos. Ang tatay ko, hindi man siya perfect, pero lagi niya akong dinadala sa church. Ang tatay ko, lagi kong nakikita nagbabasa ng Biblia. Mayroon nga mga magulang nagbukwentuhan sa Vienna ito. Kukwentuhan. Ay, yung anak ko, siya nagre-remind sa akin para mag-pray. Proud pa. Hello? Siya nagre-remind sa akin para mag-pray, para magbasa ng Biblia. Proud pa. Baliktad na yata. Siya pang nagre-remind sa akin para umatin ng church. Mga tatay, one day, sabi, ang tatay ko, ang magulang ko, siya nagdadala sa akin, nagseset siya ng example. Yes, hindi siya perfect, pero nag-aahangad siya ng good future ko. Okay? Pangalawa, S stands for saved and separated for the next generation and for the glory of God. E stands for equipped with strength and to do God's will. Bakit to? Sabi niya sa Hebrew chapter 12, verse 20-21, sabi niya, now may the God of peace who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that the shepherd of the sheep equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So yun, sabi niya sa Psalms 18:32, it is God who arms me with strength and keeps my way secure. Sa Timothy, sabi niya, all scriptures is God's breath and is useful to teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Ang buto na ito, okay, ang buto na ito, ikaw, tayo, sabi natin, ako. Okay, tayo bilang isang buto, may in-equip ka na ng Diyos. Mayroong good na mayroong ka. Mayroong mabuti, magagandang bagay na isinilid sa iyo ng Diyos. Ang buto na ito, hindi mo nakikita pa kung gaano karami ang kanyang bunga. Pero capable ito na mag-provide ng sako-sakong kagaya niyang buto.
Ganon din sa iyo, kapatid. Nililimitahan mo lang, wag mong i-underestimate. Ang Diyos, in-equip ka, binigyan ka ng kagalingan, ng galing, ng wisdom, ng talino, ng kalakasan na gamitin ng Lord, lalong-lalo na sa ating henerasyon. At mayroon kang kakayanan na mag-provide, mag-invite, mag-encourage, magpalakas, gumawa, magpagamit sa Panginoon for His glory. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may kakayanan ka. Ang buto na ito, wag mong i-underestimate. Kaya nga sineseparate dahil alam ng farmer. Kaya kayo sineseparate ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa kamunduhan, mula sa sanlibutan. Dahil alam ng Diyos, merong kang paglalagyan. Merong kang kakaibang pag-uugali na magandang pag-uugali na wala sa iba. Baka yung iba sa inyo mag-iimbento. Hindi na mag-iimbento ng kwento. Kundi mag-iimbento ng maging scientist, may pwede pa kayong gawin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mayroong magandang bagay na nakapaloob sa iyo. In-equip na tayo ng Panginoon. Jesus lives in you, and the Bible says, same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit lives in you. Huwag mo i-underestimate ng kakayanan mo. Yes, nagkamali ka. Yes, nagkamali ka sa may mga maling desisyon. Pero kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Hello? May kaibigan ba ako dito? But the Lord stood with me and gave me strength. Ang Diyos nagbibigay kalakasan. Ang seed na ito, ang nagpipreserve sa seed na ito, hindi ho yung garapon na pinaglagyan, kundi yung farmer ang nagpre-preserve sa iyo, sa iyong buhay, sa dami ng pagkakamali, pagkukulang, pagsalangsang natin sa Diyos, ini-extend pa niya ang buhay mo, pine-preserve ka niya, dahil alam niya, hindi pa tapos ang mission mo dito sa lupang ibabaw. Huwag mong tapusin. Amen. Huwag mong limitahan ang iyong sarili. Sikuhin mo ang iyong katabi, mayroon ka pang ibubuga. Meron ka pang gagawin, meron ka pa, I pray, pastor, hanggang dito na lang ako, 50, 60 na ako. Kapatid, no! Huwag kang sumuko, laging may pag-asa. Sa ngayon, nararamdaman mo na separate ka. Pangalawa, nararamdaman mo ngayon sa sitwasyon mo bilang isang seed. Okay? Parang napaparalyze ka, parang hindi mo kayang gawin, nakapreserve ka lang doon. Pero dahil alam kasi ng Diyos, mayroong kang kakaiba. Mayroong kang taglay-taglay. Tignan mo yung katabi mo mata sa mata. Hindi kayo magkamukha. Di ba? Hindi kayo magkamukha. Mayroon siyang pupwedeng gawin na hindi mo kayang gawin. Mayroon kang kayang gawin, hindi niya kaya. Amen. Ang church na ito, nangangailangan pa ho ng mga workers, servants ni Lord, na kung saan gagamitin mightily ng God. Ang pamilya mo nangangailangan ang word of encouragement. Ang anak mo, kailangan niya yung assurance, kailangan niya ng security. I-assure mo lang siya, express mo ang iyong nararamdaman bilang ama, bilang magulang. Ang iyong asawa, kailangan niya minsan respect, i-push mo siya, huwag mong ipagkait. Mayroon ka nito. Magpasalamat, maging grateful po tayo. Maging mapagpasalamat. Minsan ikinukubli natin, mayroon ka nito. Hello? Hindi lang Swiss franc ang meron ka. Pastor, pati nga yun eh. Equip with strength and to do God's will. Kaya ka malakas, kaya ka nandito sa Geneva, Switzerland. Kaya ka nandito, kaya ka malakas ka pa, nakakapagtrabaho ka pa, kaya ka binibless to do God's will. Para gawin ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Display His character. Share His word. Ibahagi, mag-evangelize. Yun ang kailangan natin. Huwag mong ipagkait ang natatanggap mo every Sunday. Na-bless ako nung Sunday, natanggap ko ito. Huwag mong ipagkait, ibahagi mo naman sa iba. Kailanman ho, hanggat hindi tayo nagdidesisyon, walang multiplication na magaganap. Number 3, entrust yourself to the loving hands of God.
ang seed na ito. Hawakan ulit yung seed. Kinain na. Sabi ko, may seed na pangkain at may seed na gagamitin natin example ngayon. Okay? Sabi niya sa Psalm 16:11, "For you will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasure forevermore." Ang seed na ito, makinig kayo sa akin. Ang seed na ito, hindi kailanman nakaseparate lang. Hindi kailanman nakapreserve lang o ini-strengthen, armed with strength. Hindi kailanman. Darating yung araw, hahawakan ka ng farmer. Hello? Ngayon, yung iba sa inyo, karamihan sa atin, hawak-hawak. Sino ang farmer natin? Ang Diyos. I pray na ang buhay mo, pinagkatiwala mo lahat sa farmer, which is God Himself. Kung ang buhay na yan, pinagkatiwala mo sa Swiss franc, pinagkatiwala mo sa asawa, pinagkatiwala mo sa emosyon, pinagkatiwala mo sa relihiyon, pinagkatiwala mo sa iyong sarili, kapatid, nasa maling kamay ka. Ang seed nito, gaano man ka-powerful, ka-fruitful, kahandang itanim. Pero kapag nasa ibang kamay, kakainin yan kagayang ginawa nyo kanina. Hindi magmumultiply. May kaibigan pa ba ako dito? Hello? Hello? Nakikiusap ako, mga kuya, ate, kapatid ko sa Panginoon, yung buhay mo ba hawak ng Diyos? Hello? I pray na ang buhay na yan ay nasa kamay ng Diyos. Kasi kung ang buhay na yan ay nasa kamay mo pa rin, nasa kamay ng iyong sinisinta, minamahal, nasa kamay ng Swiss franc, nasa kamay ng mga mundong bagay, wala ka sa tamang kamay. Ulitin ko, gaano man ka-healthy itong seed na ito, gaano ka-preserve itong seed na ito, pero kapag nasa maling kamay, kakainin lang. Pero at least, may seed pa ako. Paano kayo isa lang seed ninyo? Mahirap pala. Nagulat pa ako, sister. Kala ko, bababa na ang Lord. You have also given me the shield of your salvation, and your right hand upholds me, and your gentleness makes me great. 49 ng Psalm, verse 16. See, I have engraved you in my palms, in my hands, your walls are ever before me. Ang Diyos, inuukit niya na tayo sa kanyang palad. Hawak ka ng Diyos. And I pray, kapag alam mong hawak ka na ng Diyos, huwag ka nang tatalon pa. Huwag ka nang lalayo pa. Huwag ka nang huhulagpos pa. Because God is a gentle. Kung gusto mong lumayo sa Panginoon, gusto mo siyang i-reject, wala siyang magagawa. Pero hindi nagbabago, mahal ka pa rin niya, bumalik ka lang. Amen? Kung ang buhay natin nasa kamay ng Diyos, laging may pag-asa. Kung ang buhay natin, isinuko natin sa Diyos, at ang si Jesus na nagahari sa ating buhay, laging may pag-asa. May kagalingan, may pagpapala, may restoration ng pamilya. It's all about surrendering. Ang seed na ito, wala siyang magagawa. Susunod lang kung sino ang may hawak sa kanya. And I pray, huwag niyong hayaang ang seed na yan, kayo mismo ang buhay na yan, hawakan kayo ng problema. Hawakan kayo ng negative na kaisipan. Hawakan kayo ng lustful thought. Hawakan kayo ng mga material na bagay. Hawakan tayo ng Panginoong Hesus. Hawakan tayo ng Diyos. Kapag nasa kamay ka na, okay, in trust. Kaya nga sabi niya dito, kung mayroong good seed, dapat may good or perfect farmer.
Here is another story Jesus told. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. Hello? Isa pang bahagi ng story na ito, maraming mga seed na pinagkatiwala rin ng Diyos sa atin. Ang buhay natin, hawak tayo ng Diyos, pero may mga seed na meron ka, na ikaw mismo ang may hawak. Hello? Last, kung hindi tayo good farmer, kahit gaano kaganda, example, ay yung sahod, ang yung salary, akala natin minsan galing sa lakas ko. No. Yung strength mo, yung employer natin, system lang, ginamit lang sila ng Lord para pagpalain ka. Pero ang pinagmulan talaga ng pagpapalang meron ka, siya pa rin. Napakaganda ng mga gift and talents. Maganda ang boses mo. Maganda pa rin ang pangangatawan mo, mayroon kang kakayanan. Please, do it for the glory of God. Gamitin mo, use it for the glory of God. Number 4, dying to self daily so that others may live. Amen. Mahirap ito, pero this is gusto natin mag-multiply. Gusto mag-multiply ang good character sa ating buhay. Ang holiness, righteousness. Kailangang mamatay yung mga bad attitude, bad habits po natin. Hanggat hindi na ililibing yan, hindi kailanman lalago ang good sa ating buhay. Amen. I face death, sabi ni Paul. Every day, yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. Sa Romans, even so, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Si Jesus, namatay siya, inilibing. Okay? Pero in 3 days, nabuhay siya na muli. May mga kailangan tayong patayin sa ating buhay. Yung will po natin. Kailangan nating isuko. Ang seed na ito, minsan, unang-una, sineseparate, pinipreserve pangalawa. Pangatlo, hinahawakan ng farmer. Last, itinatanim. Either yung iba sa inyo, kapag itinanim ka, ibig sabihin, inilibing ka, ilalim ng lupa, tatabunan ka. Parang dumarating sa sitwasyon ng buhay mo. Kung kailan ako sumusunod sa Lord, kung kailan ako nagsiseryoso sa Panginoon, parang laging problema. Kabilaan. Parang hindi, nagtatanim po ako ng buto ng mais nung araw. Pag inihulog ko yung mais, gaganunin ng paa, aapakan ko pa. Yung mais, aapakan ko pa. Minsan ganun din ho. Akala mo wala ang Diyos. You are attending church, pero you are empty. Daming problema, kabi-kabilaan, hindi mo alam. You know what? Yun lang ang paraan. Next slide. Ito. Yun lang ang paraan para maalis po yung shell po natin. Yung matigas na bahagi ng ating buhay. Ang problema, inaalaw ng Lord, church. Challenges, rebuke, correcting. Para lumabas yung totoong ikaw. Marahil ang sitwasyon mo parang nasa ilalim ka ng lupa. Yun lang kasi ang paraan para lumambot yung puso natin. Para magtiwala. Hindi mo alam, kapag ikaw ang seed na nakatanim ka sa ilalim, hindi mo na alam ang nangyayari sa surface. Hindi mo alam. Marahil hindi mo alam ang future mo. May fear of, hindi mo alam kung sino mag-aalaga sa iyo one day. Hindi mo alam kung sino kakapitan, sinong tutulong sa iyo. Hindi mo alam ang future mo, yun ang mangyayari. Pero ang seed na ito nananatili sa ilalim. Hanggat darating yung time, maalis siya sa kanyang shell. Lalambot yung kanyang shell at lalabas yung bagong uhay o yung usbong. Kailangan kapag lumalabas ang usbong mo, nag-glorify ka, mayroong pressure.
Amen? Kasi natabunan ka ng sitwasyon, ng problema, ng mga responsibilidad sa buhay. Pero kailangan mong i-push yung pressure na yan. May problema ka, parang nadaganan ka, upside down, parang nadaganan ka, kabi-kabilaan. Hindi mo alam kung alin ang unahin mong problema. Pero itong sabi ng Diyos sa'yo, keep up. Tuloy lang, i-push mo. I-push mo. One day, sisibol ka rin. Kapag sumibol ka, bagong ikaw na. Hello? Parang ganito, kung kailan ka naging Kristiyano, ang daming humahadlang para ikaw ay magbago. Nandyan ang persecution, nandyan ang pag-iinsulto. Pero yun lang kasi ang paraan para makaliskisan ka, para lumabas yung bagong ikaw for the next generation. Kapag hindi tayo namamatay sa ating sarili, hanggat hindi natin ililibing yung lustful thought, lust of the eyes, mga makasariling pag-uugali, ako, me, myself, hindi ho mag-grow. Walang multiplication. Walang multiplication ng good works, walang multiplication in numbers. Hanggat hindi ho tayo lumalabas sa comfort zone natin na nagre-represent sa matigas na bagay na bumabalot sa seed na yon, walang bagong kaluluwa. Kapatid, hanggat hindi tayo lumalabas, nagbabahagi, dinidisplay ang karakter na Jesus sa labas, ang pag-ibig ng Diyos, ang empty chair na yan, empty pa rin kahit ilang taon nang dalilipas kung hindi tayo kikilos. As church, kailangan nating lumabas. Tandaan natin, merong inilagay ng Diyos sa'yo. Inilagay ng Diyos sa church. Inilagay ng Diyos kay pastor, kay pastora, sa kapatid, sa leader, na wala sa iba. Kailangan nating i-display. Yung unang bahagi ng ating buhay, nakita na nila yung pangit nating ugali, yung old life natin. It's time na makita nila yung bagong uusbong na bagong ikaw. Mahirap mamatay sa sarili. Pero ito lang ang paraan para tayo mag-multiply. Isuko ang pride. Isuko ang mga bagay na nakaugalian, nakakasakit sa puso ng Diyos at sa ating kapwa. Isuko natin. Oh, hallelujah, God. Last na slide, sabi niya dyan, never underestimate the power of planted seed. Ang seed na yan na hawak ng farmer hanggat hindi na itatanim, walang tutubo. Hanggat hindi tayo umaalis sa ating comfort zone, mga kapatid ko, magulang sa Panginoon. Hanggat di tayo nagpapabasag, nagpapabreak, nagpapasiyasat ng buong buo, mahirapan ang multiplication. This time, isuko natin ang ating buhay. Tumayo tayo lahat. Saved and separated for the glory of God and for the next generation. Equip strength with the strength to do God's will. Entrust yourself to the loving hands of God, dying to self daily so that others may live. Kailangan natin minsan kailangan natin mamatay sa ating sarili. Baka yun lang hinihintay ng iyong kasama sa bahay. Hinihintay lang niya na may mabago sa iyo. Narinig niya, you share the word of God. He knows or she knows you are attending church, reading your Bible. Pero mayroon siyang gusto lang niyang makita sa iyo na karakter na Jesus. Father, in the name of Jesus, i-break mo kami. Patawarin mo kami, Lord, kung ang sentro ng aming buhay ay ang aming mga sarili lamang. Mas gugusto namin, Lord, mailibing na kagaya ng seed. Masugatan, masaktan, kung yun lang ang paraan para mabago pa, tumubo pa, mabago ang aking buhay. Church, are you willing? Willing ba tayong magpabasag sa Panginoon? Willing ba nating isuko ang mga bagay na dapat isuko? Willing ba nating ibaba natin ang ating mga pride? Willing ba tayong magpakumbaba sa ating anak kung kinakailangan para mawin lang natin sila para kay Lord?
Willing ba tayong tumanggap ng correction ng pagkakamali? Even right now, the Holy Spirit is moving. Marahil kagaya ka ng isang seed na inihiwalay. Isa kang seed na kung saan pinipreserve ka. Dahil alam ng seed, alam ng Diyos, ng farmer, na mayroong kang kakaiba. Mayroong kang paglalagyan. Oh, hallelujah, God. Yes, Jesus. And I prayed, God, this afternoon, continue to move each and every one of us, Lord. I-break mo kami, basagin mo kami. I-lead mo kami. Oh, God, we worship you. We worship you. Magpasiyasa tayo sa Panginoon. When the mountains fall and the tempest roars, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. To the lift comes the light in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Oh Lord, Lord, break us right now, Lord. Search our heart, Lord. I-break mo ang puso naming tumigas na. Magkaroon ng strong conviction. Sa amang bahagi kami, Lord God, ng preparation mo as a farmer. Either nasa separation kami, nasa preservation kami. Lord, ang gagawin lang namin ay magtiwala. And I know and I believe, karamihan sa ating kalagitnaan ngayon, nasa kamay ka ng Diyos. Oh God, ngayong nasa kamay ka ng Diyos, may tendency na itatanim ka. May tendency na may pagdadaanan kang matinding problema. O hanggang ngayon parang itinanim ka, may problema ka, may challenge. Pero yan lang paraan, kapatid, para ma-break ka, para lumabas yung totoong ikaw, para mag-multiply ka, para dumami ang magagandang ugali, para makapag-reach out pa sa iba. Father, in the name of Jesus, break us right now. Convict us, Lord, as church. When the world came, still my hope will cling to your promise, oh God. Where my courage ends, let my heart find strength in your presence. I walk through the fire, I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story.
on, sing this song. Worship Him right now. Wings comes to life. Of your wings, I will love you forever and forever will sing. Come on. So let the ruins come to life and the beauty of your name rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever. Come on, sing it. Oh, let the ruins come to life. Comes to life in the beauty. Yes, Jesus. Let the keyboard play. Lord, ang kamay na ito na nakataas, kilala mo kami, Panginoon. Walang lingid sa iyo. I-break mo kami, Lord. Palabasin mo ang mga magandang bagay mula sa aming kalooban. Lord, patawarin mo kami, God, kung may mga bagay na tumigas na sa aming buhay. But God, we are willing na mabasag pa. Lord, maging smooth pa, Lord, yung mga magagaspang naming mga ugali. Baka ito ang hinihintay lang ng aking asawa, aking pamilya, aking kaibigan. Makita nila yung transform life. Makita nila si Jesus. Karakter na Jesus sa aming buhay. Just talk to Him right now. Just between you and God. Between you and God. Kausapin mo ang Panginoon. Just talk to Him. Naririnig niya lahat ng iyak mo, lahat ng iba sa inyo na, Lord, ngayon nauunawaan ko. Kaya pala kabila-kabila ng mga challenge, problema sa buhay, dahil gusto mo ako, Panginoon, lumabas yung galing mula sa aking kalooban. Umalis ako sa aking comfort zone, matuto pa, mapalapit palalo sa iyo. And I walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revive in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. So let the ruins come to life.
Amen. Sing all together now at the top of your voice. Let the ruined songs. Yes. Worship Him. Lord, lumabas. Oh. Oh. In the shadow of your wings, rising up from the ashes, and forever you reign. The ruined songs alive. Come on, worship Him. Bigay ko, Panginoon, lahat sa'yo. Lahat ng kabigatan ko, even future ko, ang buhay ko, I will give it to all. Surrender all to you, God. Surrender it. Oh, the ruins comes to life. Amen. Habang inaawit natin ito, malis kayo sa kinaupuan ninyo, yakapin mo bawat isa, lalaki sa lalaki, babae sa babae, itong sabihin mo sa kanya, kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Magpatuloy ka sa Lord. Pasalamat sa buhay mo. Thank you for your life. Come on. Come on, reach out, reach out, reach out. Reach out. Reach out. Don't give up, brother. Don't give up, sister. There's always hope. There's always strength. Forever you'll sing. Oh, thank you, Lord, for your wonderful word, powerful word, God. Ang seed na ito lalago. Lord, aabangan ko, Panginoon, aabangan namin ang bawat isa magmamultiply. Ang mga upuan na ito mapupuno ng mga kaluluwa, ng mga tao na naghahanap sa iyo. Kung binuksan mo ang Luzon, marami pang mga bayan, Panginoon, sa paligid namin. Kung paano mo binago yung mga kapatid namin sa Luzon, binago ang bawat isa kinahabagan dahil sa mayamang biyaya at grasya mo. Lord, kailangan namin lang mamatay sa aming sariling kalooban para ikaw lamang ang magningning sa buhay namin, magningning sa church, magningning sa aming pamilya, makita ikaw ang may tanyag sa lugar na ito. We give you praise in Jesus' name. Amen! Praise the Lord. Makakaupo po kayo. Amen. Dadako tayo ho sa pagtatanim ng bahagi na. Gagaya sabi ko kanina, tayo rin ho ay pinagkatiwalaan ng seed. Ang Diyos, tingin niya sa atin ay parang seed. Pero tayo ho, pinagkatiwalaan tayo ng seed. Amen? Yung talent po ninyo, yung kakayanan po ninyo, yung family po ninyo, anak, asawa, itsura, lakas, okay? Even yung money, okay? Seed yan. Kapag yung seed na yan, hindi tayo marunong humawak, you're going to lose it. Hindi magmumultiply. Kapag businessman ka, businesswoman ka, kapag wala kang puhunan, yung word na hindi mo alam pagulungin, hindi ka nagtitira, malulugi ka one day. Hello? Ang money, pinagkatiwala, seed po yan. Itanim natin ho sa tamang lupa. Kung talagang good farmer tayo, alam mo kung saan mo itatanim ang magandang buto o binhi. Hello? Sinasabi ko ito dahil ito lamang ang pupwedeng mangyari. Ito lamang pupwede para tayo i-bless lalo ng Lord. Pagpalain lalo ng Lord. Dahil ang binhi na yan, sabi sa Biblia, God gave seed to the sower. Ang Diyos nagbibigay ng binhi sa mga nagtatanim, marunong magtanim. Hello? Kaya minsan,
pinagkatiwalaan na tayo ng seed, hindi natin itinatanim. Instead, ibigay natin yung tithes and offering natin na kinasinasabi ng Lord, instead na ibigay natin yung nararapat para sa Diyos. Ibalik natin, ipagkaloob natin sa Kanya. Kinakain natin. And then, bakit palaging kulang pa rin? Sumasahod ako ng 1,000 pesos sa Pilipinas, kulang. Sumasahod ako dito sa Switzerland ng 5,000, kulang pa rin. Hindi problema sa seed na. Okay, wala nang problema sa 1,000, 5,000. Ang problema, yung may hawak ng seed. Hello? Parang, sa lalagyan ko, pastor, parang basket na butas. Okay? Pag dumating yung sahod, 3 days, 4 days, wala na. Kapatid, huwag mong sisihin ang Diyos. Nasa iyo. Pinigyan ka ng pagkakataong hawakan ang seed na yan, pamahalaan mo ng mahusay. And I pray, unahin mo kasi ang para sa Diyos. Titignan ko lang, maalis ang mga bagay-bagay sa ating kalooban. Maalis yung joy, yung yung kasiyahan sa pera. Yes, masaya may pera. Pero kung yan lang yan lang nagmo-motivate sa'yo, mali na yon. May mga tao minsan tumataas ang BP kapag walang pera. Pero kapag sahod, bumababa ang BP. Nagiging kalma. Huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi yan. Okay. So, ihandog natin ang Panginoon.